ilang beses kayo sa isang linggo nag-aano? You mean sex? Make love naman. Kung regular lang na wala kami sa bahay once or twice. Pero pag nag-travel yan, niraratrat namin yung araw-araw na yan. Sabado na naman! Hello, Luxers! This is Ana Magkawas and welcome to Glow Up with Ana, kung saan pag-uusapan natin anything under the sun. Life, love life, career, beauty, at kung ano-ano pa. So since today, March na, no? Ang bilis! Magsa-summer na, but we are celebrating Women's Month. At dahil Women's Month, syempre, ang ating bisita ngayon ay babae. Pero, hindi basta babae. She is an empowered woman, a loving wife, hot mama, at fitness mom. Grabe, inspirasyon ko to when it comes to fitness talaga. And siya lang din naman ang pantasya ng bayan mula noon hanggang ngayon. So, wag na nating patagalin pa. Please welcome Miss Aubrey Miles. Hello, Miss Hi, Ana. sis! Hello, Grabe. everyone. Hello. Ang tagal na natin, no? Grabe. Diba? Ano Naalala mo? Oo naman. Alala ko na sa bahay ko, pumunta ako sa bahay ko. Yung lagi na story. Yung unang-unang collaboration natin. Wait, wala pang locks nun. Wala Bags pa. pa lang. Bags pa lang. Tapos, napunta ako sa house nyo ni Troy. And then, binagrade kita nun. Tama? Oo. Nag-bagrade tayo. So, isa sa mga kauna-unahan na naging guest ko doon sa Bag Talks by Ana. Noong mga panahong nagbablog pa talaga ako ng mga bags, ganyan. Doon pa rin ako nakatira. Same house pa. O, diba? Tapos, parang nagbebenta kasi ako ng bag. Sabi ko, yun sana naman may bag. Kasi, sikat ka na nun sa bags na mga pre-love to sell. And then, ikaw lang ata yung pinagkatiwalaan ko na pumunta sa bahay ko. Uy, thank you naman. Ngayon ko lang nalaman yun, ha? Oo, kasi Thank parang you. naiiya ako pumunta sa bahay. Kasi pumunta sila sa bahay, tapos kukunin nila yung bags ko. Sabi ko, ikaw lang talaga. Sabi, ito na lang, sabi nito. Sigurado ka ba? Sabi ko, oo. Tapos yun nga, talagang ano bang mga setup, hindi ba tayo phone, no? Phone na ba yung, o may Parang dala ka na? phone Diba? lang Phone yun. lang. Phone lang tayo. Tapos kasama ko din si B. Yung time na yun. Nung unang nakita ko kayo, yung vibe nyo, same pa rin yung nakukuha ko sa inyo pag Talaga. nakikita ko kayong gano'n. Talaga. Inspirasyon din kayong dalawa ni Troy. Anyway, asan ba si Troy? Dapat kasama siya today. Ewan ko ba ano mang problema ko nung panahon na. Kasi minessage ko ito, sabi ko, kasi feeling ko, sabi ko, parang pwede kami nito mag-interview, mga sexy interview. Tapos biglang nagising ako today, hindi ko siya sinabi. Ewan ko ba? Hindi, today din kasi, hindi siya pwede. Ewan ko ba, nasakto lang din. Kasi naalagaan na may second round tayo with Troy. And Yes, sakto rin naman promise kasi babae sa babae because we are celebrating Women's Month. Yes, Diba? thank you So out naman. muna si Troy talaga ngayon. Promise ko talaga, dadalhin ko si Troy. Tapos dito ko siya ipo para lahat ng questions sa kanya. Naalala mo yung first shoot natin, Mhm, 'di ba? Tapos wala pa kasi akong masyadong budget noon. Wala kang budget na sa lagay na Sa Luxlim yun, 'di ba? Sa Luxlim, siya yung isa sa first celebrity endorser ng Luxlim. Yes. Macchiato Intermedico pa lang din noon. Wala pang juices. And then, nag-rent tayo ng studio sa Quezon City. Tapos, time out na. Wala na akong pambayad pang extension. Kailangan namin mag-live kasi nag-promise ako na mag-live. So, naghihintay yung mga viewers. So, ngayon nag-live tayo sa labas. Sa labas ng studio. Sa labas ng studio talaga kami nag-live together with the makeup artist. So, sila naman supportive sila. Nag-ilaw-ilaw sila doon. Oo. Diba? Kasi yung next sa susunod, dumadaan sa harap na. Oo. I think may next ata na May next na magagamit. gagamit din. Kasi dalawa yung studio naman doon. So doon sa isa, merong next na gagamit. So mukha tayong kawawaan doon tayo sa labas. Feeling ko nga nun, baka ma-offend ka or baka magalit ka sa akin. Ano naman to si Ana? Dito ako sa labas ni live. Hindi, pero ang ganda natin ng time na yun. Yes! Oo, yung mga, parang wala namang problema noon. Parang dead ma lang tayo. Sa live din, masaya naman tayo. Diba? Ayan. So, ilang taon ka na sa showbiz? Showbiz na siguro mga 25. Kasi kung 23 na si Mori, yung panganay ko, mga 25 Grabe, years. meron ka ng 23 years old. Grabe. Buti na lang tapos na yung gastos ko. Kasi graduate na ng college eh. And I realized na parang, ang sarap pala ng feeling. Totoo pala yun. Kala ko parang pag yung reaction na, nakagraduate na ako. Yung nakapag-graduate. Totoo yung feeling na yun. Na iba sa pakiramdam bilang isang
parent, di ba? Parang ikaw yung graduate Parang ulit. ikaw yung Para graduate. totoo. Akala mo naman naramdaman Oh, ko. soon, malaki. Bata pa po yung mga Okay. anak ko. Marami-rami pa akong no, kailangan pa talagang kumayod. But Oo. anyways, so ngayon, nakakatulong na siya sa inyo ni Troy. Well, hindi pa siya nag-share, pero hindi na siya magastos. Oh. So, happy na ako doon. Ang tulong niya lang sa akin siguro yung feeling ko na, wow, I'm proud. Yun lang siguro yung contribution niya. And he's a good kid. Okay naman. Mabait siya. A good brother. So, yung importante sa akin. And then, yung mga kapatid niya. Si Hunter, Okay. si Hunter is 16. Sabi ko, grabe ng mga anak ko, 16. So, mag-high school na siya. High school na. Tapos si Rocket is 6 years old. So, how's Rocket? Rocket is good now, doing better, so much better. But still, I think, kung wala kasi pag mga batang ganun, parang walang 100%, 100% totally good na eh. Pero nakikita mo yung improvement. Parang Yes. na-mention mo nga, akala mo hindi siya magsasalita. Oo, sabi ko, my God, pipi ba tong anak ko? Kasi parang 2 years old na, hindi pa nagsasalita. Pero alam mo yung moment eh, parang feel ko, tatanggapin ko na kung pipi siya. Pero nakakarinig naman siya ng sounds ng TV. Pero yung tatawagin ko yung name niya, Rocket, hindi siya lumilingon. Parang gano'n. So, ikaw as a mom, how do you feel about it? I think hindi natin maalis sa mga magulang na pag meron silang anak na may autism or let's say child with special needs, talagang normal yung in denial ka. Yung parang, ano ba gawa ko? Ano ba ako? Nakakain ba ako ng mali? O genetics ba Yeah. to? Or may kasalanan ba ako kay Lord? May mga ganun talaga. Ang dami mong questions, especially the mom. Hindi yung daddy parang hindi naman naiisip kasi hindi naman galing sa kanila. So ako yung doubts ko na parang, ako ba may kasalanan nito? Ganun. Siguro for how many years, ganun. And sa mga moms na hindi pa ma-accept kahit gano'n katagal, I think I give it to them na I get it yung feeling. Until now, I'm still like, maybe slight lang to. Pero hindi wala kasing slight sa mga autism. Para talagang all different spectrum kasi sila eh. Ilang taon ba si Rocket nung napansin mo? Kasi 1.5 siya, parang hindi siya nag-eye contact. Tapos, yung rocket, hindi siya lumilingon, di ba? Normal, dapat, 1-year-old nagsasalita na. Yeah. Diba? Hindi siya nagsasalita. Tapos nagtitipto. Oh. Tas, yeah, parang yung kala mo flap. lumilipad lagi siyang Palagi gana. nagpa-flap ng hands. So, parang yung may bata, tapos hindi siya lumilingon sa ibang bata. Ganon. Marami, actually, nag-google kami mga 10 top signs, symptoms ng autism. Parang na-check niya lahat yung top 10. Oh, and then yung madalas na gusto niya lang mag-isa siya. Until now, ganun pa rin Ganun siya yung siya. mag-isa pa rin na. Somehow kasi nakaka-relate ako because yung second son ko, sobrang talino niya sa math, parang kung anong itanong mo sa kanya, nasasagot niya, na hindi namin alam saan nanggagaling yung mga sagot niya na yon. So, kami rin, parang nung una, in denial kami na wala siyang, hindi siya, until yung teacher niya, ang nakapansin na rin, na ipacheck nga daw namin, Yes. kasi madalas na, yung paulit-ulit siya sa sinasabi niya. Parang may Repetitive routine. kasi sila. Yes, Oo. meron siyang routine na Yeah. inuulit-ulit niya, tapos madalas yung flapping ng hands, and then walang eye contact. Oo. 'Di ba? Pero siya nasa genius side naman. So, yung spectrum niya naman nasa dulo ng parang good, parang gano'n. Yes. Are you open? Open naman. Open ka? Oo, open naman. Paano mo siya na-share? Sinishare mo siya automatic or hindi? Basta lang pag may tanong or hindi? Parang normal lang sa'yo? Actually, ako kasi tinitreat namin kasi siya as normal. Parang hindi namin, kami ng asawa ko, hindi namin siya tinitreat as special child eh. Parang normal, silang tatlong magkakapatid. So, pantay-pantay kung paano Yes. namin i-treat yung, kasi ayaw din namin na ma-feel niya na may something sa kanya. Yes. Actually, sa amin din, si Rocket, yung mga kapatid niya, feeling niya normal siya. Oh, she's just a normal. Pero hindi nila alam how they treat her. Medyo iba din kasi how she's doing. Hindi siguro sila sanay na may ibang bata na katulad. Pag pinagsama mo kasing normal na bata sa siya, iba magkaiba. Pero yung mga kapatid niya, tinitirato siya na normal. Na normal. Oo, parang sa family namin, para siyang normal, Diba? ganon. Oo. Pero sa iba kaya, ano kayang nararamdaman? Now I know na may mga iba din na they treat them like that, na normal din. So, nung na-discover niyo na yung kay Rocket, yung situation niya, ano-ano yung mga ginawa niyo? Nagpa-therapy ba? Sa amin, nung unang nalaman namin na diagnose si Rocket, right away may nag-advise na, this is pedia. Yeah. So sabi ko, sige, okay. So, we went for a day, right away, 1 minute alam niya na agad si Rocket is with autism.
Sabi na, okay, you go to the school, therapy place, therapy clinic. Tapos, the next week agad, nag-enroll agad kami. Tinawagan namin, the next week nag-start siya agad. So, 2 years old siya, nag-start siya 2.5. Tapos, by parang ilang months yan, behavioral, because kailangan niya nang mag-improve yung social skills niya kasi parang hindi siya nakakita ng taong straight eh. Dead ka lang sa kanya. Parang floating eh. O even us, which is, that's medyo painful for us na kahit tawagin ko, Rocket, hindi mo lang kami, di ba? Parang, there's something talaga. Tapos, speech, kasi hindi siya nagtutalk talaga ng 2.5. Sabi ko, parang, alam mo kasi pag may anak ka na, alam mo yung milestone ng bata eh. 1 year old, dapat ganito, naglalakad na, ganito. 1 year, at least, nagsasalita na ng mama, papa. Ito hindi eh. Nag-ano din kami, food therapy. Kasi hindi siya palakain eh. Parang ayaw din niya sinusubuan siya. Gusto niya siya. Pero kamay ginagamit niya. May ang dami naming talagang therapy na ginawa for her for how many years. Then, nung 3 years old siya, nag-stem cell kami. Stem cell, hindi siya for anti-aging. This is for stem cell for brain. Mm-hmm. So this is, actually ang galing ng science eh. Ito yung therapy na, yung pag-inject sa kanya, lahat ng hindi na buong nerves nung buntis ako, bubuuin niya. Mm-hmm. So ito yung inject na kinulang sa pagbuo ko. Mm-hmm. Parang, wow, ganun pala. It's from Germany, tas dinala na dito. So, nung after ng stem cell therapy niya, after 3 months, biglang nagsalita. Galing. Salita siya. Yes, maybe of course the stem cell, but of course the therapy also. Yes. And the way we treat her every day, kailangan kausapin mo siya kahit hindi mag-reply sa'yo eh, di ba? Kailangan tiyagain mo talaga siya. Then now, sobrang laking improvement niya. She's still not normal, will never be normal si Rocket. Pero, ano na siya, parang nakikita niya na yung world, which is good. Namamansin na siya? Oo, namamansin na. Oo, minsan papansin na nga eh. I'm eating. Hindi siya hungry. I'm eating. I want to eat. Okay. Pero hindi pa rin siya yung nag-uusap kayo, like, anak mo, ay, ganyan. More happy na kami nun. Minsan nga sasabihin na, I'm mad. Ay, masaya ka pa naman. Masaya ako noon. Sabihin na, I'm mad. Sabi ko, sige. Basta sabihin na, I'm so happy. Kasi alam mo may emotions. Sabihin na, I'm happy. I think yung mga nakakapanood nito na may mga anak na, mga kids with special needs, naiintindihan nila itong sinasabi ko. Any word na sabihin nila, it's so important. Sobrang pagmamayabang mo. Yes. Pag normal kasing kid, mga normal parents, hindi naman nila na-ignore yung mga small things na ginagawa ng anak nila. Whatever. Sa amin, it's so big. Sabi ko nga, kung ito nalaman ko, mga 10 years ago, it'll probably be different. Iba yung acceptance ko, iba yung trato ko, or baka hindi ko rin nga alam kung baka magtagal ba kami ni Troy, di ba? Siguro dahil sa age and sa time, iba din siguro yung treatment. Mas open na ngayon ng mga tao. I'm just so, thank you Lord na ngayon, I'm happy. Okay, so kayong dalawa ni Troy, ilang taon na kayo? Grabe no, parang tagal na. Magti-22 years na kami together. But magti-3 years pa lang married. Ang tagal nyo nang nagsama, bago pa kayo nagpakasal. Yes. So, kasi may iba akong mga kakilala na parang, kumbaga parang ang tagal na nila together. Wala na sa isip nila yung magpakasal. Pero kayo, still nagpakasal pa rin kayo. Nung time na yun, ayoko kasing ma-pressure din siya. Ako yung type na, you know what, kung wala akong asawa, okay lang ako. I'm happy, I'm okay, I'll be fine. Pero siguro sa tagal ng relationship namin, kaya siguro hindi kami nafe-feel na hindi ako, okay, hindi ako ready. Na-feel ko may siguro nung 10th year namin, feeling ko magpo-propose siya. Pero I gave the sign na parang hindi ako ready. Hindi ka ready. Di ba? Parang sama ko ba? Parang I gave the sign na hindi ako ready. Tapos parang feeling ko medyo huminto siya. Wait lang, bakit? Like, ano yung nafe-feel mo na, bakit sa tingin mo hindi ka pa rin ready? Ang tagal nyo na, 10 years na kayong magkasama. Siguro kasi may first child ako, hindi kay Troy. Okay. And dahil dun sa relationship na yun, feeling ko parang I never believed in marriage talaga. Hindi ako naniniwala sa kasal noon time na yun. Sabi ko, alam mo kung talagang relasyon or ang tao, kahit mamatay sila, hindi sila kasal, they're meant to be, di ba? Yun talaga yung believe. Sinabi ko rin kay Troy ito nung naging kami na, siguro mga 3 years bago sinabi na, alam mo, di talaga ako naniniwala sa kasal. Sabi ko, I believed in staying together and making it work and
parang kung ano man yung feeling ng kasal kayo pag nag-aaway kayo, ganun siguro tumagal yung relationship namin. Kasi we treat it like parang kasal na kami. Pag nag-aaway kami, hindi hiwalayan type. Ganon. Pag Parang hindi, maghiwalay na tayo. Oo, di mo yung mag-away na, I don't want, I'm gonna leave. Ganon. Hindi kami ganon. Kami yung relasyon talagang we talk about it. O siguro dahil yung age gap namin almost 10 years. So we really, totoo yun, we meet halfway. Tapos yung communication, mabait kasi siyang kausap pagka-away mo. Pwede ba yun? So, sino mas nangaaway? Malamang ako. Pero yung away namin, hindi ako, hindi ako gano'n. Alam mo yun? Basta ako yung laging, Hindi kayong parang nagbabasag ng pinggan. hindi naman. I want it more, gusto ko meaningful yung away. Okay. Ganon. Gusto ko may kwenta, hindi pwedeng walang kwenta lang. Hindi po, tapos na ako sa mga mabababaw na away. Kahit mabababaw naman, ano pa rin ako, ma-pride pa rin ako na mabait. Ang class niya lang magalit. Ganun. Dati pa lang naman. Napapanood ko na kayo. Siyempre, yung mga unang labas mo sa ano pa noon, sa GMA. Ba't ba ako na to? SOP. Uy, napapanood ko yung mga shows mo noon. And then parang, siyempre, uso yung mga showbiz couples na hindi nagtatagal, walay agad. And then, parang kayo kasing dalawa ni Choi, galing kayo sa mundo ng sexy, 'di ba? So, parang ako mismo, hindi ako makapaniwala na nagtagal kayo, na talagang nag-jive kayo. Diba? Ako din. 'Di ba? Ang galing lang. Ako hindi ko na-expect na, wow, 20 years na tayo. Diba? Grabe. Ano bang 20 years? 25 is, silver, di ba? Silver, tama magsi-silver. Diba? Parang ang tanda ng silver. Silver relation anniversary. Paano nyo na-maintain? May recipe ba yan? Nung nagpakasal kami, sabi ko sa kanya, don't treat me like, oh my God, we were married na, I'll treat you more special. Hindi. But that's why we got married, because okay na tayo, happy tayo, satisfied tayo sa isa't isa. The next morning, mag-gym ka ulit, na normal. Ayoko yung, oh my God, you were married, special. Kasi too late for that, parang hindi na tayo kailangan magbulhan. All we have to do is just to do better. Diba? Wag tayo magbago. One thing din, talaga, kailangan ang babae din talaga yung medyo may excitement. Unless yung talaga yung asawa mong lalaki makulit, di ba? Pero parang I think how many percent talagang big percent always ang babae yung laging, let's go there, let's go there, let's do this. Never lose that excitement. Yung pagiging clingy sa asawa. Alam kasi pag yung asawa mo, laging alam na nila yung routine mo. Yung mangyayari. Oo, minsan sila parang naboboard or parang gusto lang nila ng konting may kilig-kilig pa rin. Yes. Dapat wag natin alisin yan. Kahit ano man yung feeling mong kilitinong asawa mo, lagi. So, dapat laging excited. May something na Diba, kakaiba. ikaw din? Lagi ka. Ikaw, feeling ko, naguguluhan din sa'yo sa dami mong ginagawa, which is okay din, diba? Pero, bumabawi naman ako. Siyempre, kailangan yun, diba? To maintain nga the spark ng relationship. Kami naman parang feeling namin nasa high school days pa rin. Diba? Oo, I know, the way you look at each other, parang ganun, yung parang same pa rin. Lalong ikaw. Naalala mo pa ba yung nag-viral nyo na photo? Oo naman. Sa San Benito? Oo, ulitin sa ko The ba gusto Farm? nyo? may ano ba yun? May part 2 ba yun? Nahiya na nga ako eh. May mga moments na gusto namin ulit, pero parang nahiya na. Ayan na, baka sabihin naman. Ang hirap ulitin, baka mamaya masabihin nila, ay, gano'n. Pero how do you handle yung bashing nung time na yun? Kasi diba, iba-iba yung mga comments eh. Mm-hmm. Well, nung time na yun, ako, alam ko na, pag post ko na to, maraming maraming magsasabi, ganyan. Pero more good than bad. Mm-hmm. So, okay lang ako. Sanay na ako. Kung yung mga hubad-hubadan, mga maraming bashers, okay lang ako. Basta wag sa family. Yung katawan ko i-bash na okay lang. Ano naman ibabash na katawan mo? Grabe. So, speaking of your katawan, alam mo talagang idol kita. Sana pagdating ko ng ganyan, ganyan din ang katawan ko, diba? Kayang-kaya. Grabe. Kaya So, mo. ano yung sikreto? Like, how do you maintain? Ano ba yung routine ni Aubrey Miles? Siguro kung makita naman nila, wala pang social media, ma-workout na ako. All different workouts I've tried. Pero now that on my age, kailangan ko nang i-maintain yung talagang sustainable workout for me. Mm-hmm. Pero sa atin naman parang staying fit, you don't have to be excellent, super good. Kailangan mo lang consistent ka talaga. And you have to do regular na yung katawan mo happy. I start in the morning, I eat 2 eggs. 2 eggs. Yes. Lista. 2 2 eggs and banana. Then before I work may out. saging. Okay. Yes. 2 eggs and 1 banana. Parang alam ko.
See, ikaw ma-dirty ka din eh. Kala ko, wala ako, alam mo ever, like ko sinasabi, 2X, wala akong naisip na dirty, ikaw lang, Ana. Sorry. At least healthy, protein yun, ha? Oh, I know. Natatawa sila. Alam nyo na. Okay. Saka banana, hindi senyoritang banana. Okay. Talaga yung mas healthy. Tapos, I work out. After that, I eat lunch. Magla-lunch talaga ako yung normal na food. And of course, you know what? When you say normal na food, so rice, Yes. tama, rice, I can ulam. do white rice or brown rice. Okay. Or adlay rice. And then, we eat with the family. You know what? I really do the juices, ha? The juices with the food is perfect combination for me sa lunch. Kasi parang ito na yung dessert ko. Hindi kasi ako nagde-dessert masyado. Oo. So, pag gusto kong mag-dessert, juice lagi. Parang nananakam tuloy ako. So, yan. Kakain ako kahit, bet more on ulam ako. I eat ulam talaga. And then, after that, I'll go to my pawn shop. Then, I'll eat snacks. The pawn shop is in Makati Cinema Square. Yes. Doon pa rin, tama? Oo. I have one in Cubao and then one Makati Cinema. Then I'll snack. My snacks nga lang, mga almonds, ganyan. Yun na naman. Almonds, mga nuts. Siyempre, nuts pa rin. Yung almonds ba may chocolate? O almond? Pwede namang roasted or salted, ganyan. At night, I do salad. Sometimes I do steak. Okay lang naman ako steak. Pero, pinaka nag-work sa akin, guys, less, or I don't eat at night na. 7 p.m. is my last. Okay. Kasi si B, ang hilig alam mo yung pag nagdi-Netflix kayo, pag nanonood kayo, so may snacks pa, mayroon pang chips. Actually, chips din ako. Depende. Sa weekend, I pick my weekends. Kunwari, ang chips ko talaga malala. Anong chips mo? Ako malala, talagang salty. Yung, sabi ko ba, mga clover chips. Hindi naman ako. Si B yung mahilig. So ako, gumaganon-ganon lang. Kasi nilalayo niya sa akin. Ako mauubos ko yung isang ganong pack. Kasi ako lang. Yun lang ang vice ko. Yun lang ang medyo, that's why once a week, I do that. Pero pag nag-Netflix kami, ang mga snacks ko, ano ba to? Yung mga fruit na, suha. Mga ganun. Apple, nuts, guys. So now, alam na natin. So yan ang mga kinakain. So for me, you need a realistic diet. Kasi if you don't eat, eventually it doesn't last. See, maybe to others, medyo nag-work yung mga, you eat once a day, yung mga after 6, totoo ba yun? Well, ako after 7. After 7. 7. Kasi minsan 6, basic ka pa di ba? Yes. Kakalabas ko ng pawn shop, 5, so mga 5:36, kumakain pa talaga ako. So 7, then I'll sleep. The later dinner ako, kailangan medyo, kasi pag na-late ka ng tulog, kailangan medyo nag-late ang tulog. Kinukompute ko kasi, kapag natulog ko kasi after you eat, that's why you gain eh. Okay. Kailangan may hours yung digestion mo eh. Kaya yung iba, 6. Kasi ang digestion, 4 to 5 hours. So, natutulog ka 10. Binabilang talaga 10. So, ngayon, pag nag-7 or 8 ako, kailangan matulog ako 12. Kasi yung digestion, depende sa kanain ko. Diba? Pero dapat talaga, you maintain a realistic diet because it doesn't last. When you're young, it's fine to do mga fad diet. But when you're at the age of 40 up, it's different eh. Diba? Parang, you have to maintain talaga. You still need to eat. Ilan taon na ba si Aubrey? 45. 45 na. Grabe, 45. Pero, ba yan? Kakainis. Kaya dahil pa-lunch na ako dito. Joke lang. Hindi ako makain na. Joke lang. I ate. When you eat good, you're sharper. I mean, if you eat, like, Kasi pag gutom, ng ulo, nakakainit ng ulo, no? Oo, tapos mabilis ka mairita. Totoo yan. It's a fact na kapag gutom ka lagi o hindi ka kumakain, iba yung attitude mo. Yan. Also working out. Find your happy workout. So, ikaw, nag-workout ka every day? 4 times before, kasi talagang grabe, 7 times a week. Ngayon, 4 times to 5 na. Konti pa yun. Hindi, tamang-tamang regular lang yun. And magkasundo naman din kayo ni Troy dyan, di ba? Yes. Ang galing kasi parehas kayo na into fitness talaga kayong couple. Yes. Siya naman ang gagawin na morning siya, workout. Ako, kasi wala kaming yaya. Forever no yaya. Ay, oo, naalala ko yan, di ba? Wala kang yaya, which is yun pa yung isang super na-amaze ako. Nasanay na. So, ngayon, alternate kami ni Tori. Gigising siya 5:30, mag-workout siya 6:30 to 7:30. Ako naman, gigising ako 8. Tapos ang workout naman, palitan kami. Ever since ka. O, di ba? Hindi kasi common sa artista na walang yaya. Kasi syempre, artista, ang dami nyung ginagawa. Paano pag sa tapings, mag-isa ka lang din? Nung pandemic time, may hinahire ako na, parang one day pupunta siya.
one day. Kasi usually man ng taping, twice a week lang ako, or parang alternate. So, i-hire ko yun a day. Doon. Hindi siya sa bahay. Pupunta na siya mismo sa Doon lang taping. mismo sa set. For assistance. Pero nung super busy ako, nung way back na super busy ako, meron talaga akong regular na kasama. Pero hindi siya yaya. Yung assistant ko. Assistant na lang din. Oh. Si Troy now, pag meron kaming event, super swerte lang ako na may 23 years old na ako. Bibigyan ko lang 1,000 pesos. Siya na mag-aalaga. Oh, galing. Mas mahal lang sa regular na a day. Hindi kasi, syempre si Rocket, Mhm. maliit pa siya eh. Tapos wala kayong helper sa bahay. So, yun lang, naisip ko lang kung paano. Parang ang galing, superwoman. Thank you. Pero I understand yung iba na nothing against yung mga nagayaya, may kasi they're different. It's all different life Yeah, naman, di ba? oo. Yung iba sanay na merong help. Nag-try kami actually nung pandemic. Sabi ko, sige nga parang di ako sanay na may stranger sa bahay. Di ba? It's really just me, ah. Para sa ibang tao, siguro dahil pamilya na nila yung Yes. kasambahay nila. Sa akin, hindi na ako sanay. Yung minsan may makeup artist na pupunta sa bahay, tapos meron nakaupo sa couch, kinakausap si Rako. Ganun Hindi ako. ka komportable Oo, para na may ibang tao sa bahay. Oo. Okay, so, question. So, dahil nga, di ba na-mention mo, wala kayong helper, tapos sobrang, pero nagagawa nyo lahat, kahit kayo lang ni Troy. So, ilang beses kayo sa isang linggo nag-aano? You mean sex? Make love naman. Yes, kung regular lang na wala kami sa bahay once or twice. Pero minsan merong moment na matagal, 3 weeks, wala. Ah, talaga? Oo. Parang hindi pwede kay Bion? Oo, yung 3 weeks. O dahil siguro may tampuhan ng konti, yung parang ayoko, alam mo yun. Parang, ewan ko lang. Tapos kaya we always travel. We travel with family, kaming dalawa lang, or I travel with my other kid, yung panganay ko. So nice kapag mayroon ka ng malaki. Oh. Pero pag nag-travel, yan. Niraratrat namin yung araw-araw na yan. Kasi sayang yung view. Oo, sayang naman yung Sayang binayad yung mo kama. diba? Kailangan, araw-arawin mo yun. At tapos, pahinga kayo. Let's go home early. Okay. Oh, tapos bukas ulit. Tapos kain ka lang ng maganda. Ayan. Pero di ba nakakaganda ng mood? Oo naman. Nakakaganda rin ng lahat. Nakaka-fresh. Pag-gising mo, let's do it again. Parang isa daw sa sekreto ng mga rin yan, ng mga girls, para magmukhang laging blooming, ganyan. So, pag blooming, alam mo na. Oo. Saka yung ganda ng mata, open na open. Tapos totoo yan Saka yung nagulat ako, sabi ko, may ginawa ka kagabi. Gusto ko yun. Grabe ka doon Sabi ko, grabe ka. Sabi So, na, napapag-usapan nyo? oo. No? Saka meron pang, nire-remind ko pa yun pagka, uy, yan. Sabihin na, gano'n din. Puro, kami, gano'n. Kung namin napanood kami, kaya mo, kaya, gano'n. Ano kami, very playful pa rin kami. Kahit hindi kami mag-uusap gano'n na, pagkasama ito, mas literal, mas open. Talaga dapat, don't be, scared din to explore. To explore. Alam mo, I swear, making love sex, wala sa sexy ka, wala sa katawan yan. As in talagang sa sounds mo, sa performance mo, sa angulo lang. Anguluhan mo lang ng maganda. Yung sa sounds mo talaga. Ano ba? Kailangan. Kasi kailangan yung sexy mo din nakakadala. Pero nag-ano kayo, yung mga parang playtime, yung parang mag-roleplay kayo, ganyan. Pag abroad. O kaya Nasa costume. Pag nasa abroad, sa Japan May mga ganong lagi. moment pa. Meron. Talaga. Pag nasa Japan kami, kasi doon, ang mumura ng mga costumes. Sabi ko, that's for today. Habi na, how about for tomorrow? Yun, kabila. Tapos pipili kami. Meron talaga sa Sarah Chubo. Ito mga na to. Sa'yo din, siya din. Pero siya simple lang. Ayaw na lang masyado maraming It's actually fun. Actually, minsan sa hotel pa. Gano'n sa restaurant. Pagdating sa hi! Gano'n. May role-playing kami yung sa mga nasa labas ka sa bar. Hi! Sabi, you just got here. What's name? Tapos iba yung name na, you're Edward today. Gano'n. Ang cute, diba? Minsan nasa baba, sabihin ko, I'll go down and then, I'll just wear something. Just find me there. Talaga may ganun sa baba. I'll see you. Tapos mga 10 minutes bababa siya. Sabi na, hi, go ahead. Sa bar lag.
Parang may engot sa park. Alam naman nila. At sabi yung check, dun lang same. Room service. Ano yung tawag doon? Room charge. Room charge. Dalawa, sabi nung natatawa sa amin lagi, yung mga bartender. Talaga. Sa tingin mo, why is it important na merong ganun sa buhay mag-asawa? Para sa akin, alam mo yung, don't take it so serious, Nung nagkakilala kasi kayo, hindi naman sa nagpapretend ka na you're fun, like this. Parang minsan nga kahit nung hindi kayo nagkakilala, tapos biglang naging more fun ka, it's okay. Walang masama kung maging mas adventurous kayo. Walang judgment kasi kayong dalawa lang naman, Yes. diba? And kung ayaw naman niya, sasabihin naman niya. Yeah. Kung definitely Or kung gusto ayaw ka niya. mo, diba? Well, may mga couple talaga na they don't need it. May kilala akong couple na din sabi nila, we don't need it. I'm like, yeah. But maybe they have a different way Yes. Iba-iba naman. iba-iba naman. talaga. Pero talagang, in majority talaga, we need to be fun, Walang masama kung magiging makulit ka or you want to, hey, let's go here, let's go there. Wala sa budget yan, wala. Talagang nasa plano mo lang yan. Kahit mag-drive lang kayo somewhere like this. Kasi iba, kasi travel kasi may budget. Hindi lang dun. Minsan nga, sa travel pa yung nagkakabusitan, di ba? Or talagang, if you make effort, saka yung time na you spend really, na nandun kayo sa beach, and then pinagkukwentuhan nyo, paano kayo nagja-drive, magkwento. Kami ni Troy, kahit magkwentuhan lang kami, tawa kami ng tawa, yun lang, importante na sa amin. So, meron kaming episode dito na memory bag. Mm-hmm. Ayan, yung bag mo nakikita ko na. Cute, Ayan. So, anong story ng bag? Well, itong Jacquemus na to, syempre parang ilang years ago lang namin nakilala tong brand. At mga 3 years ago. Yeah. So, itong bag na to, Jacquemus. Tama ba? Jacquemus. So, ganito, nasa Paris kami. This is our first time there. Tapos sabi ko, I like this, parang limited edition siya. Nasa front pa siya ng Jacquemus store. Sabi ko, kukunin ko yan kasi parang 3 lang daw sabi. So, binili ko. Tapos sabi ko kay Troy, can you hold it? Pupunta lang ako ng Celine. Sabi niya, sige, I'll go to Zara lang. Sa Paris talaga, medyo talamak ang mga nakawan doon, diba? Kahit anong itsura, maganda sila. Hindi sila mukhang magnanakaw, hindi sila mukhang ganito. So, you don't know who's who. So, nasa kapila daw siya sa Zara. Tapos, may mga nagsisigawan daw na mga, ganyan. Parang akala mo may nangyayari. Parang, kunin mo yung pabango. May ganun daw. Tinagalog ko na kasi English lahat ng sinasabi na. Ganyan. But sabi na, what's happening here? Tapos, nung papasok na daw siya dun pabayad na siya sa cashier, binaba niya yung bag. Tapos, pagbaba niya, magbabayad na siya. As in, 5 seconds lang daw. Wala na. Pagkita niya, wala na yung bag ng Jacquemus. Pero parang may isa pang bag na medyo parang siguro take-out food namin. Hindi kinuha. Sabi ko, hindi mo lang kinuha. Alam nila kung ano talaga yung branded, diba? Tapos kinuha yung nawala. Tapos sabi na, oh my God. Sabi na, realize na daw, nung papasok na siya, palabas na siya, nagtanong siya sa guard, excuse me, can I have the CCTV? No, English. Sabi na, oh my God. Tapos pagkita ko sa kanya, alam ko na sabi ko, nasan yung bag? Sabi, where's the Jacquemus? Sabi, no, gina. Alam mo, nag-away kami. Parang, first day namin sa Paris, umiiyak siya. Naiiyak siya sa sarili niya. Feeling na mukha daw siyang tanga. Kasi feeling mo, pag nanakawan ka, parang nagago ka diba? So, feeling niya parang, I feel so stupid. Alam mo, the whole first day namin, umiiyak lang siya. Sabi ko, okay na nga, iyaan mo na nga. Ako tuloy lalo na gusto kong awayin. Hindi ko alam kung strategy niya, umiyak-iyak siya. Kasi very emotional si Troy, actually. Umiyak daw siya, sabi na, I felt like, parang nagago daw siya. Sabi na, parang first day ko palang nat-trauma na ako sa Paris. Sabi ko, it's okay. Ako patuloy yung sige, wala nang karapatang magalit. So sabi ko, okay na, wag na, okay na yan. Basta ibili mo na lang ako ng bago ulit. Binili naman na akong bago, pero the next day talaga yung trauma niya, yung bag niya, nakahug siya, tapos talagang dikit kami dalawa. Lahat tuloy pinagdududahan na namin. Kahit sino. Kahit sino doon. Kasi talagang sobrang, sobrang talagang talamak susundan ka. Oo, kaya dapat talagang maingat ka Pero, we still love Paris. Pero ngayon, ito yung story ng bag na, ito yung brand na ayaw ng tingnan na. Pag ito na yung gamit na, Kasi naaalala niya yung nangyari. Oo, naalala niya. Parang naging trauma sa kanya yun. Saka yung emotional damage. Yes. Totoo yung emotional damage sa Jacquemus na pangalan na to. So, hindi ko ginagamit to sa harap niya.
Kasi naalala niya yung mga moments, tanga ko to. Totoo, feeling niya daw tanga-tanga niya ng moments na yun. Grabe, ang dami natin ng pagchikahan, di ba? Nag-enjoy ka ba? Sobra, lahat ng, sasabihin ko na nga yung position eh. Sa part 2. Part 2, oh, grabe, ready ba kayo doon? Baka magulat kayo. Baka magulat ako. Eh, kung baka magulat ka, baka hindi mo na, you're not gonna look at me the same again. Gusto niyo ba ng part 2 with Troy? Oo. Medyo ano lang yon, censored na. Baka may iba na yung tingin mo sa akin. SPG na yun, lalagyan natin ng babala. Pati mo kayo ng magulang ay kailangan. Okay. Anyways, thank you so much. Ayan, na-enjoy ko yung chika moments natin. Yes, thank you for your good questions, and you're always warm. And guys, sa mga hindi po nakakaalam, Aubrey Miles is also part of Lux Beauty and Wellness. Lagi nyo nakikita yan sa mga events natin. Diba? Yes. Every time, kapag sa Thanksgiving natin, always present yan talaga. Yes. And may mga abangan kayo, of course, with Miss Aubrey Miles and Lux. So, abangan nyo yan. So guys, thank you so much for watching. Again, sana nag-enjoy kayo sa ating Chikahan Moments with Miss Aubrey Miles. Abangan nyo ang ating next episode dito lang sa Glow Up with Ana. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!